JD. Meron na akong bagong alaga. Wika ng matanda habang nakangiti. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Alberto. Taong 1967, Mindoro. Sa liblib at tagong bayan sa Mindoro, matatagpuan ang isang batang nagngangalang Let. Si Let ay isang tahimik, ngunit palaban na mag-aaral. Sa likod ng kanyang katahimikan, nilulukob siya ng matinding inggit at galit sa mga taong nakakalamang sa kanya. Bagamat sa labas ay tila maamo at mahiyain ang pagkilos, sa loob nito, masamang pag-uugali ang nilalaman. Sa isipan niya, madalas laitin ng mga kaklasing nangingi ng tulong, lalo na sa kanya. At minsan pa, ginagawa ng masamang kwento ang kung sino mang lumalamang sa kanya. Ganun pa man, dahil magaling magmaskara ng tunay na intensyon ng bata, marami itong napapaniwala na mabuti siyang tao. Gusto siya na mga guro at magulang ng mga kaklase. Tila nagpapantig ang kanyang tenga sa tuwing nakukumpara siya ng mga matatanda sa ibang bata. Ginagamit si Let na isang magandang halimbawa. Isang mabuting estudyante at anak. Kahit na masama ang ugali, hindi may kakaila ang kahanga-hanga nitong dedikasyon, lalong-lalo na sa pag-aaral. Sinisiguradong palaging nasa itaas. Masaya na sana si Let sa kanyang maliit na mundo. Kaso nga lang, nagbago ang lahat ng ito nang dumating si Martin. Si Martin ay anak ng kapitan ng bayan, kaya naman kagad nakuha ng mga taong respetuhin ng bata. Hindi sana bibigyang pansin ni Let dahil kilala at respetado din naman ang kanyang ama na si Mang Alberto, isang dakilang manggagamot ng bayan. Marami nang napagaling at tunay na mabuti ang ama. Paminsan, naiisip ni Let na maaaring hindi niya tunay na ama ang matanda. Magkaibang magkaiba ang kanilang pag-uugali. Habang si Let binubuhos ang oras at panahon upang palaging nasa itaas, ang kanyang ama kontento na sa kung anong meron. Bagamat walang mga kapatid o ina ang bata, dalawa lamang sila sa pamilya, hindi ito naging malapit sa ama. Tila nabawasan ang pag-aalala ni Let kay Martin nung una dahil parang hindi ito interesado sa pag-aaral. Madalas ay nakikipagkaibigan lamang. Palaging kumakain sa labas, sumasama sa mga gala na mga kaklase. Napangiti na lamang ang dalaga nang minsan ay parang lutang si Martin kausap. Ngunit lahat ng ginhawang nararamdaman ni Let kagad napawi nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon. Kahit hindi makikitang nag-aaral si Martin na bago lang sa bayan, ito ang tumalo sa kanya. Hindi ito matanggap na sa ilang taon ay unang beses siyang maging ikalawa sa ranggo. Kaya naman lumapit ito sa ibang kaklase. Nagkalap ng mga impormasyon tungkol kay Martin. Inalam kung anong madalas ginagawa ng binatilyo. Kaso nga lang tulad ng nakikita, hindi talaga nag-aaral si Martin. Sadyang nabiyayaan lang ng talino. Hindi ito naging ayos kay Let. Kaya naman ginugol niya ang panahon upang manmanan at aralin pa si Martin. Dahil sa ginawa ni Let, unti-unti nitong napabayaan ng pag-aaral. Kalaunan ay nawala ito sa ranggo ng klase. Dahil dito, unti-unti nang nagpapakita ang tunay na ugali ni Let. Sa mata niya, kailangan lamang niyang mapabagsak si Martin at magiging maayos na ang lahat. Madalas nang nagagalit at nagsusungit ang dalaga sa tuwing kinakausap ng mga kaklase at guro.
Hindi na rin ito nakakatulog. Ang mga dating iniisip lamang na pang-iinsulto ni Let, minsan nasasabi niya na sa mga tao mismo. Dahil sa pagbabago, unti-unti nang dumistansya ang mga kakilala ng bata. Hindi na nila nagustuhan ang pag-uugaling pinapakita nito. Isang hapon, naiwan si Let ng klase. Mag-isang naglalakad pauwi. Sa daanan, palagi nitong nakakasalubong ang isang taong grasa na tinatawag na baliw ng mga tao. Si Mang Lauryo. Gusgusin. Halos itim na ang kulay ng balat dahil sa ilang araw ng hindi pagligo. Mahaba at sabog ang buhok, balbas at bigote. Pero higit sa lahat, medyo nakakatakot ang itsura dahil bukod sa kulang-kulang ang ngipin, palagi itong nakangiti na tila may binabalak na masama. Madalas ay hindi pinoproblema ni Len ang matandang baliw. Hindi naman siya pinapansin. Dagdag pa na nakabusangot ang mukha niya, siguradong kakatakutan siya ni Mang Lauryo. Kaso nga lang ng hapon na yun, hindi inaasahan ng dalagita na lalapitan siya nito. Kahit malayo, amoy na amoy ni Let ang panghe ng matanda. Kagad tinakpan ng ilong, nagmamadaling umalis. Habang naglalakad, nakarinig ng mabilis na yapak mula sa bandang likuran ang dalagita. Paglingon ay naroon si Mang Lauryo. Hinahabol siya ng napakabilis. Sa sobrang gulat ay napatakbo din ng dalaga. Ngunit hindi pa man nakakalayo ay nadapa siya. Nakakapanindig balahibo ang halakhak ni Mang Lauryo. Kagad tumayo si Let upang harapin ang matanda. At kahit puro sugat ang binti at tuhod, handa itong tumakbo muli. Ikaw naman bata, nakikipagbiruan lang ako. Huwag kang umiyak. Hindi naman kita sasaktan. Kinilabutan si Let kung paano magsalita si Mang Lauryo. Akala ni Let, nakatulad lang ng karamihang taong grasa, hindi masyadong nagsasalita, lalo na't buo ang mga sinabi nito. Dahan-dahang bumaba si Mang Lauryo upang magkaharap sila ng dalagita. Hahawakan sana siya ng matanda, ngunit kagad kumaripas ng takbo. Tila may sinasabi ang matanda, ngunit hindi na binigyan ng pansin ni Let. Ininda ang sakit mula sa mga sugat at pasa. Nais lamang makarating ng ligtas sa tahanan. Pagdating, nakita siya ng ama. Kagad itong tumayo upang kausapin ang anak. Nakarating na kasi ang balita tungkol sa pagbabago ng ugali nito. Ngunit bago pa ibuka ang bibig, nakita ni Mang Alberto ang itsura ng dalagita. Anong nangyari sa'yo, anak? Sinong may gawa niyan? Wika ng ama habang sinusuri ang mga sugat at pasa ng anak. Hindi kagad sumagot. Nakabusangot pa rin ang muka. Tila masama ang timpla. Hinayaan na lamang muna ni Mang Alberto ang anak. Wari nito, maaaring nagdadalaga lamang si Let. Matapos gamutin, umakyat muna ng silid ang anak. Kahit maraming kaalaman sa panggagamot ang ama, hindi alam ni Mang Alberto kung ano ang dapat gawin sa anak. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas simula nang yumawang asawa. Kung buhay pa sana, siya siguro ang gagabay sa nag-iisa nilang anak, lalo na't lumalaki na ito. Sa pagsapit ng dilim, niyaya si Let na maghapunan. Muling tinanong ni Mang Alberto kung sino ang may gawa nito sa kanya. Yung matandang baliw nga. Bagamat pabalang ang sagot, hinabaan na lamang ng ama ang pasensya. Sino? Yung tinatawag ba nilang Lauryo? Kung siya nga yun, huwag kang makipag-usap. Alam kong hindi ka masyadong naniniwala sa larangan ko. At hindi din ako sigurado kung totoo nga ba ang mga bali-balita. Pero lumayo ka sa kanya, anak. Sabi nila yung matandang yon, meron siyang kakaibang alaga.
pero ni isa ay wala pang nakakakita. Ang sabi, baka walang nakakakita sa alaga ni Mang Lauryo dahil pinapakita niya dito mga nagiging saksi. Wika ng ama. Halatang hindi siya interesado sa kwento nito. Kahit natakot sa inkwentro kanina, mas gusto ni Let na malaman kung paanong malalamangan si Martin. Kinabukasan, muling nahuli sa klase ang dalagita. Habang naglalakad pa uwi, tinignan niya muna ang kapaligiran. Hinahanap si Mang Lauryo upang makaiwas. Nang mapansin na wala ang matanda sa paligid, naglakad ito ng mabilis upang makarating sa tahanan. Kaso nga lang, biglang nagbago ng direksyon si Let nang makita nitong naglalakad si Martin mag-isa. Kagad sinundan ng binatilyo. Kahit hindi kabisado ang lugar, hindi inalis ng dalaga ang mga mata kay Martin. Ilang minuto pang lumipas bago ito pumasok sa isang tahanan. Sa liblib na bahagi ng kagubatan, natuntun din sa wakas ni Let ang tahanan ni Martin. Tuwang-tuwa, ngunit ng pagmasdan ng paligid, doon niya napagtanto na naliligaw na pala. Pinagtataka ni Let na hindi naman dito ang tirahan ng kapitan, kaya naman mas lalong lumaki ang kuryosidad. Palihim na inikot ni Let ang bakuran, nagbabaka sakaling may bintanang bukas upang masilip. Habang nagmamasid, doon nalaman ni Let na hindi maganda ang trato ng mga magulang kay Martin, kaya madalas itong sumasama sa mga gala, o hindi kaya naman katulad ngayon, pumupunta sa tahanan ng lola. Kahit dumilim na ang paligid, inantay ni Let na umuwi si Martin. Sinundan ito sa tahanan. Sa labas ay kagalang-galang nga ang kapitan, ngunit pagsarado ng pintuan, isang mapanakit na lasenggo ang matanda. Nakita ni Let kung paanong sigawan at saktan ang binatilyo. Kaso nga lang imbis na maawa, natuwa pa ang dalaga. Minabuti ni Let na umuwi bago pa siya mahuli sa kinakataguan. Habang naglalakad, hindi mawala sa pakiramdam na para bang may nagmamasid sa kanya. Lumipas ang ilang oras, nakauwi na rin sa wakas ang dalaga. Malalim na ang gabi. Labis sa pag-aalala ang naramdaman ni Mang Alberto sa anak. Gusgusin. Magulo ang mga buhok. Nilampasan lamang nito ang ama. Dumiretso na sa itaas. Nang gabing yon ay natulog ng masaya si Let. Inalam niya kung paanong gagamitin ang impormasyon upang lalong ipahamak si Martin sa mapanakit na ama. Sa isip ng dalaga na kung mapupuruhan, ito na ang pagkakataon upang hindi na makapasok pa ang binatilyo at muling babalik sa kanya ang titulo ng numero 1. Isang linggo ang lumipas. Naging matagumpay ang masamang plano ni Let. Paunti-unti ay pinagkalat ng dalagita ang masamang ginagawa ng kapitan sa pamilya. Wari ni Let na kapag nakarating ang usaping ito sa ama, siguradong walang ibang pagbibintangan kung hindi ang anak nitong si Martin dahil mapagpanggap ito sa mata ng publiko. Lumipas pa ang ilang linggo. Katulad ng kagustuhan ni Let, pumasok si Martin na puro pasa sa muka. Ngunit imbis na tumigil sa pag-aaral, mas lalo itong pinagtuunan ng pansin ni Martin dahil sa takot na umuwi ng tahanan. Kalaunan ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang binatilyo upang isumbong ang tunay na ginagawa ng ama. Maraming naniwala sa sinabi nito. Inimbestigahan ng kapitan. Inilagay muna sa pangalaga ng lola si Martin at doon mas lalong gumaling ang binatilyo. Halos hilahin ni Let ang sariling buhok sa galit. Hindi nito matanggap ang mga pangyayari. Mas naging bayolente at masama ang ugali ng dalagita. Dahil dito, naging mag-isa si Let.
palagi niya ring nakakasalubong sa pag-uwi si Mang Lauryo. Bagamat kakilakilabot pa rin ang kinikilos ni Mang Lauryo, hindi na natatakot ang dalaga. Palagi itong nagdadala ng malaking kahoy upang ipaalam sa matanda na hindi siya takot na gamitin ito. Kung minsan ay nakakalimutan niyang magdala, ang bag nito ang hinahanda upang iampas sa matanda sa oras na may gawin ito sa kanya. Isang hapon habang pauwi, biglang ginulat ng matanda si Let. Sobrang nagulantang ang dalagita habang si Mang Lauryo ay tawa ng tawa. Kagad inilabas ni Let ang bato sa loob ng bag. Paulit-ulit na hinampas ang matanda. Ulo kagad ang pinunterya ng dalagita. Nagulat si Mang Lauryo sa inasal nito. Ngunit dahil mas matangkad, kalaunan ay nakaiwas sa gupit ni Let. Duguan na si Mang Lauryo. Nagbanta pa ang dalaga na sa susunod na lalapitan o kakausapin siya nito, tatapusin niya ang buhay ng pulubi. Naglakad na paalis si Let at hindi na lumingon pa. Nanlilisik ang mga mata ng matanda habang nakatitig ng masama sa dalagita. Inilabas ng matanda ang isang berdeng kwintas. Tila umiilaw ang bato nito. Bumulong ng orasyon at sinabi, Mukhang oras na para kumain. Kinabukasan, may nahong nag-antay ang matanda kung saan palaging dumadaan si Let. Iya, may sasabihin ako sa'yo. Sigaw ng matanda, ngunit binilisan lamang ni Let ang paglalakad. Alam ko kung paanong mawawala ang kalaban mo. Napangiti na lamang ang matanda nang tumigil sa paglalakad ang dalaga. Kahit hindi nito alam kung sino o kung ano ang istorya ni Let. Sapat na ang sinabi ng bato sa kanya. Itim na ang puso ng dalagita, punong-puno ng galit at inggit. Dumagdag pa ang pagiging bayolente na siya mismo ang nakasaksi. Anong ibig mong sabihin? Pakiramdam ko, may humaharang sa mga hangad mo. Paano kung sabihin ko sa'yo, kaya kitang tulungan? Wika ng matanda habang nakangiti. Kitang-kita ang napakadumi at dilaw na mga ngipin. Bukod pa rito, napansin din ni Let na medyo mahaba at matalas ang ngipin ng matanda. Gayunpaman, mas interesado si Let na malaman kung ano ang tulong na sinasabi ni Mang Lauryo. Balita ko nga, may alaga ka eh. Tama ka dyan, Iya. At syempre, kailangan kumain ng ating mga alaga. Kung gusto mo magtulungan tayo. Paano? Ipakain natin sa alaga ko kung sino man ang kinaiinisan mo para pareho tayong masaya. At ano namang kapalit? Hindi ka ba nakikinig, Iya? Kakain ng alaga ko. Isipin mo na lang din na ito ang paraan ko upang mahingi ng tawad dahil ginulat kita nung nakaraan. Sige, pumapayag ako. Anong kailangan kong gawin? Pinaliwanag ng matanda ang plano. Umuwi na si Let nang matapos ang pag-uusap. Habang papalayo, abot tenga ang ngiti ng matandang baliw. Sigurado akong mabubusog talaga ang alaga ko nito. Kinabukasan habang nasa eskwela, kinausap ni Let si Martin. Alam kong hindi tayo naging malapit. Gusto ko lang magandog ng tulong sa'yo kung mamarapatin mo. Siguro naman, nabalitaan mo na albularyo ang aking ama. Wika na Let. Pinaliwanag nito, merong nilalang na nagtutupad ng kahilingan. Nais niya sanang ibahagi ito sa kaklase upang kahit papano ay makatulong. Bagaman nag-aalangan, nagpasalamat ang binatilyo sa alok ng kaklase. Maigpit na binili ni Let na upang gumana ang hiling,
Kailangan silang dalawa lamang ang nakakaalam ng pupuntahan at patungkol sa nilalang. Hindi nawala sa isipan na tila merong mali sa sitwasyon. Habang naglalakad palalim ng palalim sa gitna ng gubat, hindi maalis sa mukha ng dalagita ang ngiti na parabang may hindi magandang nag-aantay sa binatilyo. Let's sandali lang. Pwede bang ipagpabukas na lang natin to? Naalala ko kasi, kailangan pala ako ni Lola ngayon. May pinapagawa pala siya. Pagdadaylan ni Martin, kitang-kita na nawala ang ngiti sa mukha ni Let. Ano? Malapit na tayo sandali na lang eh. Konting hakbang na nga lang yan eh. Dahan-dahang umatras si Martin na siyang kinagalit nito. Hindi maipinta ang itsura ni Let ng mga sandaling yun. Tila hindi batang babae ang nasa harapan niya. Punong-puno ito ng galit at halos namula ang mga mata sa sama ng loob. Patuloy sa pag-atras si Martin habang hindi inaalis ang tingin sa dalagita. Natatakot ito kung ano ang maaaring gawin sa kanya. Lingid sa kanilang kaalaman, meron palang nagmamasid sa dalawa. Tamang-tama! Nandito na pala kayo. Let, sino yan? Si Mang Lario, halika na. Siya ang may alaga na tutupad ng kahilingan mo. Lalong nangamba ang binatilyo sa mga pangyayari. Ganun pa man, hindi ito makapalag, lalo na't dalawa ang humihila sa kanya. Dumilim na ang paligid. Ginagawan talaga ng paraan ni Marty na makaalis sa sitwasyon. Kaso nga lang, hindi pinapakinggan ang mga hinaing. Sa liblib na dako ng kagubatan, natagpuan nila ang isang kuweba sa ilalim ng lupa. Hindi mo alam na meron palang kuweba sa ilalim. Siguradong hindi ito mapapansin. Doon na silayan ng dalawang bata kung ano ang itsura ng alaga ni Mang Lario. Ang busaw, isang uri ng aswang na kumakain ng laman ng tao. May katawang tao ngunit mahaba ang mga kuko. Malaki ang bibig at punong-puno ng pangil. Buhagagang buhok. Nanlilisik ang pulang mga mata. Dahil sa takot, hindi napigilan ni Martin mapasigaw. Ginamit itong oportunidad ni Let upang itulak ang kaklase sa nilalang. Kagad tumayo ang busaw at lumapit sa kanila. Kada yabag ay tila nayayanig ang kuweba. Hindi napigilan ng binatilyong maiyak sa takot. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Let nang lampasan nito si Martin. Anong nangyayari? Ang sabi mo mag-alay lang ako, matutupad yung hiling ko. Bakit hindi niya kinain si Martin? Ginawa mo ba ng tama ang sinabi ko sa'yo? Oo. Binigay ko sa'yo kaninang umaga yung bote na may patak ng dugo ko para hindi ako yung habulin niya. Ganun ba? Mukhang mali ang pagkakaintindi mo, iha. Ang sabi ko, ilagay mo ang dugo ng kung sino man na gusto mong ialay sa alaga ko. Mukhang nagkamali ka yata ng dinig o nagkamali ako ng sinabi. Sige na, mukhang kailangan mong tumakbo. Hindi titigil ang alaga ko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinadya mo to eh. Ilang beses kong tinanong sa'yo kung kaninong dugo yung ilalagay ko. Dali-dali nang kumaripas ng takbo ang dalaga. Hinabol siya ng busaw. Hindi na lumingon pa ang dalaga. Nagpunta sa tahanan na siyang kinagulat ng ama. Oh, anong nangyari? Bakit ang aga mo? Hindi to pinansin ni Let. Dumiretso na lamang sa kwarto. Sinarado ang mga bintana, pati na rin ang pintuan. Nagtalukbong ng kumot. Balik tayo sa loob ng kuweba. Tumayo ka na dyan, iyo. Nakakatakot man niyang alaga ko. Hindi ka dapat mabahala, lalo na't hindi mga tulad mo ang gusto niya.
Ano pong ibig mong sabihin? Hindi ordinaryong busaw ang aking alaga, iyo. Mapili siya sa kinakain. Sa tinagal-tagal kong kasama ang alaga, napansin namin mas nasasarapan siya sa taong may timang puso. Mas malasa daw ito. May pagkamaanghang. Kaya umuwi ka na. Siguraduhin mong hindi pagsasabi kahit kaninong nakita mo. Lalo na kung ayaw mong ikaw ang sumunod. Sumang-ayon ang binatilyo. Ligtas itong nakauwi. Nang gabing yun, umalis na ng kuweba ang matanda. Sa anino nito nagtago ang alaga. Ilang beses kinakatok ng ama si Let, ngunit nagmatigas ito. Ano ba kasing problema? Dalawa na nga lang tayo sa buhay, Let. Bakit hindi mo pa kaya magtapat sa akin? Dahan-dahang binuksan ni Let ang pintuan. Namamaga ang mga mata. Nagsumbong na si Let sa kaganapan. Hindi makapaniwala si Mang Alberto na magagawa ito ng kanyang anak. Gayunpaman, gagawin niya ang lahat ng makakaya upang protektahan ito. Ibinahagi ng dalaga ang bawat detalye patungkol sa nilalang pati na rin sa matandang pulubi. Ngunit hindi nito sinabi ang patungkol kay Martin. Dahil dito, nagkaroon ng ideya ang ama kung paanong papaslangin ang nilalang. Inilabas nito ang tangang anting-anting kasama ang mutya ng gabi. Ito ay bato mula sa pusod ng dagat na kayang magpahina ng nilalang sa gabi. Inilagay niya ang anak sa bilog na gawa sa asin. Sinabihan nito na huwag aalis. Pagbukas ni Mang Alberto ng pintuan, hindi na pala nito kailangang lumayo dahil mismong ang kalaban na ang nagdala sa nilalang. Nanlaki mga mata ni Mang Lario nang mapagtantong anak pala ng kilalang albularyo ang batang gustong patayin. Gayunpaman, nangako na ito sa alagang kakain at yon ang gagawin nila. Alam mo naman siguro ang ginawa ng unika iya mo. Hahayaan mo bang madumihan ang pangalan na inalagaan mo sa loob ng ilang taon dahil lang sa kasamaan ng iyong anak? Bata pa ang anak ko at marahil naninibago lang siya. Hindi pa niya lubos na iintindihan ang tama't sa mali. Huwag ka magpatawa. Hindi na bata ang anak mo. Alam nating dalawa na alam niya kung ano ang tama't mali. Sadyang hindi lang mabuting tao ang anak mo. Kaya mas mabuti pang ibigay mo siya sa amin. Hindi na nagsalita pa si Mang Alberto. Hinanda niya ang mutya. Itak. Sinarado ang pintuan ng tahanan. Sa bakuran na napapaligiran ng mga halaman at puno, doon unti-unting umangat ang anino ni Mang Lario. Hindi pa man tunay na nakita ni Mang Alberto ang nilalang. Kagad itong sumugod. Bagamat hindi malaki, tila napakabigat ng nilalang dahil kada yabag ay yumayanig ang lupa. Isang hampas pa lang, kagad napapatras si Mang Alberto. Isang napakatalim na kuko ang pumaibabaw sa ama, ngunit kagad itong nasangga ng kanyang itak. Nagliyab ang bakal dahil hindi ito ordinaryong sandata. Narito ang orasyon at parte ng dinurog ng ngipin ng tikbalang. Matinding labanan ang namagitan kay Mang Alberto at sa busaw. Ngunit sa dilim, ang matanda pala ay dahan-dahang pinasok ang tahanan. Hindi na malayan ng ama ang pagkawala ng matanda, lalo na't napakalikse ng nilalang. Tumatalo nito at napakabilis. Ngunit nang biglang umakyat sa pader ng tahanan, doon dali-daling tumakbo si Mang Alberto upang puntahan ang anak. Sa pagpasok sa silid ni Let, hindi man siya nagawang lapitan ng busaw sa loob ng asin. Ang matanda naman ang nagpumilit. Tinutulak siya paalis. Hindi na nagaksaya pa ng oras ang ama. Inatake nito si Mang Lario. Nagtamo ng ilang sugat ang matanda. Kagad itong dinalaan ng dugo. Dinura sa dalagita. Inilabas ni Mang Alberto ang anting-anting.
Nagliliwanag ito at binigay kay Let habang gamit niya naman ang butya ng gabi. Tumalon sa kisame ang busaw, gumapang ng parang paniki at muling sumugod. Tinutukan ng mga kuko ang dibdib ng albularyo, ngunit dahil suot bilang kwintas ang mutya, ito ang natamaan ng nilalang. Biglang kumidlat ang paligid at tila nasunog ang balat ng busaw. Napakalakas ng angil nito. Napasigaw din si Mang Lario. Galit na galit ang matanda nang makita ang itsura ng alaga. Kagad niyakap at nagsimulang mag-orasyon. Bago pa man matapos ni Mang Lario ang sinasabi, hinila siya ni Mang Alberto. Tuluyang pinugutan ang sunog na bangkay. Tumalsik ang itim na dugo nito sa paligid. Tuluyan ng hindi nakakilos. Biglang tumahimik at dumalim ang kapaligiran. Kaso nga lang biglang lumiwanag sa kinaroroonan ni Let. Umilaw ang anting-anting ng liwanag. Nabasag ang katahimikan pagtapos ng laban. May isa pang nilalang nakasama nila. Hindi mula sa dilim ng kagubatan, kundi mula ito sa dilim ng puso. Dito lamang nalaman ni Mang Alberto. Si Let mismo ang nagdala kay Martin bilang alay. Let, anong ibig sabihin nito? Baka sa boses ng ama ang takot sa ginawa ng anak. Ang buong akala nito, gumawa lamang siya ng kasunduan kay Mang Lario upang matupad ang hiling. Hindi sinabi na tao pala ang alay na kapalit. Bago pa makasagot si Let, mula sa abo ng busaw, umangat ang amoy ng nilutong karne at usok na kulay abo. Dali-dali itong pumasok sa ilong at bibig ng dalagita. Wala nang nagawa pa ang ama. Napasigaw ng napakalakas ang dalaga habang ang balat nitong maputla, naging kasing itim ng uling. Lumaki ang bibig at humaba ang mga pangil. Tama. Mukhang meron na akong bagong alaga. Simula ng gabing yun, hindi na nakita pa ni Mang Alberto ang anak. Lumipat na din ng ibang baryo si Mang Lario kasama ang bago nitong alaga. Ibinuhos ni Mang Alberto ang panahon upang hanapin at alamin kung paanong maibabalik ang anak. Bagamat umaasa pa rin ang ama na muling makikita si Let, unti-unti na rin niyang natanggap na kahit masakit, ang pusong punong-puno ng puot at dilim, tama lang na manatili sa kadiliman. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin. Ito ay pumapatungkol sa kulam na paktol. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Aldrin. Walang eksaktong taon. Pampanga. Nagsimula ang lahat nang manakawan ang tahanan ng nakakatandang kapatid ni RG. Mag-isa itong naninirahan sa malaking bahay na naipundar mula sa pagiging OFW. Kakauwi lang ng nakaraan pero sinalubong kagad ng magnanakaw. Pero ang ipinagtataka nila, hindi tinangay ang pera, hindi kinuha ang alahas, hindi rin kinuha ang mamahaling gamit. Sadyang ginulo lang. Wala sa tahanan ang kapatid sa oras ng panluloob dahil bumisita ito sa kanya. Nagulantang na lamang sa pagbalik. Nakiusap din ito na samahan sa bahay. Natatakot na baka siya ang pakay kung kaya't walang tinangay sa mga gamit. Huwag mo muna akong iwan, Aldrin, ha? Dito ka muna. Baka mamaya bumalik yung siraulong yun eh. Tapos kung ano pa yung gawin sa akin eh. Wika ni Andrea. Baka naman may dati kang kagalit, kaya ngayon ka ginagantihan. Grabing pag-aantay naman yung ginawa niya sa akin. 10 taon ako sa ibang bansa, Aldrin. Ang tiyaga naman ng taong yun. Malay natin. Alam mo naman sa sarili mo na maldita ka.
Ang dami mo ngang kinalaban sa eskwelahan natin eh. Pati yung principal sinasagot-sagot mo. Karamihan sa kaklase natin, binubugbog mo. Kababae mong tao pero siga ka. Ang hilig mo talagang halongkatin yung nakaraan. Ang tagal-tagal na nun oh. At saka, pinatawad namin yung isa't isa. Wala na yung mga nagawa ko noon. Tapos na yun. Naalala ko yung binanggit mong kaklase dati. Yung lalaki na tinatawag mong palwa. Kasi parang sanga ng nyug yung ilong. Hindi ba nabalita ang mangkukulam yung tatay noon? Baka hanggang ngayon, nagtanim ng galit sa'yo. O tapos ginulo yung bahay ko. Parang hindi naman akma, Aldrin. Eh di sana kinulam niya ako. Ano yun? Mangkukulam tapos sideline bilang magdanakaw? Nag-iisip ka ba? Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi mo naman naiintindihan ang puto ko eh. Ako nang maglilinis dito sa baba. Ikaw na dyan sa taas. Hirap mong kausap. Napabuntong hininga si Aldrin habang tinitignan ang nagkagulong gamit. Wasak. Basag ang iilan. Napapaisip kung ano nga ba ang hinahanap ng magdanakaw. Nakabukas ang lagayan ng pera't alahas. Maging ang mahalagang dokumento ng tahanan ay naroon. Ni isa ay walang nawala. Wala ni sentemong kinuha. Kaya naman pagkatapos ng paglilinis, sinadya ang kapitbahay na kakilala lang din. Pasensya ka na, Aldrin ha. Wala talaga ako napansin eh. Matagal ako matulog, minsan inaabot na madaling araw. Wala akong narinig na ingay o kaluskos dyan sa bahay ng ate mo. Maliwanag ang buwan kagabi. Dito pa nga ako pumesto sa bintana eh, kung saan direktang nakaharap sa tahanan ng ate mo. Pero wala talaga. Tumingin ka ba sa likuran? Baka doon dumaan. Wika ni Rene. Nasuri na ni Aldrin ang buong bahay. Walang bakas na pwersahang pinasok. Walang basag ang mga bintana. Hindi rin nasira ang pintuan, kaya naman umusad siya sa kabilang kapitbahay. Ito ang nasa likod ng tahanan. Katulad ni Rene, wala ring napansin ang mga ito. Bumalik na lamang ang binata at muling kinausap ang kapatid. Pinilit niyang mag-isip. Alalahanin ang mga taong nakasalamuha, lalong-lalo na ang naagrabyado. Kaso nga lang, ang depensa ng kapatid, lahat ng nakaaway noon ay napatawad na siya. Wag na lang natin siguro masyadong pansinin. Ikaw naman masyado mong binibigyan ng kahulugan ng mga bagay-bagay. Talaga mababaliw ka niyan eh. Aba ayos ah. Ikaw tong takot na takot kanina, ayaw magpaiwan. Tapos ngayon wag na masyadong pansinin. Hindi kita maintindihan. Napailing na lamang si Aldrin. Siya kasi ang tipo na aalamin ang kaganapan, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Kaso nga lang, unti-unti na ring nawalan ng interes dahil ayaw sumabay ng kapatid. Nagkipit balikat na lamang, binaling sa ibang bagay ang atensyon. Nang sumunod na araw, inabala ni Aldrin ang paggawa ng kisame. May parte pa na hindi tinapos ang karpentero. Kinuha na ni Aldrin ang trabaho dahil mabibigyan siya ng pera ng kapatid. Kapag usapang pera, hinding-hindi niya papalampasin. Pagkatapos ng kisame, tinulungang linisin ang silid-tambakan. Naroon ang mga lumang kagamitan ng mga magulang na hindi na mapakinabangan, katulad ng stereo, telebisyon, libro at iba pa. Habang isa-isang tinitignan ng kahon, nakuha ni Aldrin ang isang kakaibang bagay. May libretang pula at kulay itim. Selyado ang pula, ang itim ay hindi. Bukod dito, may mga papel na sinulatan ng mga salitang Latin at meron ding iba't ibang simbolo. May mga kandila at manika. Hinalungkat pa ang ibang kahon. Mga lumang damit na ang makikita. Ito lang ang kahon na nakapagtataka ang laman. Dali-daling tinawag ang kapatid para magtanong. Te, may minsan ba nakita mong ginamit din nanay at tatay to? Eto bagay na to. Nakuha ko dun sa silid tambakan eh. Sumilip ako kung merong mapapakinabangan kaso ito yung bumungad sa akin.
Teka, pangkulam ba yan? Bakit meron tayo niyan? Hindi naman mangkukulam yung magulang natin ah. Yun na nga ang ipinagtataka ko. Paanong nagkaroon ng ganitong gamit? Wala namang mangkukulam sa pamilya natin. Nabutan natin si lolo at lola. Mabuting tao naman ang mga yon. Mabisyo pero hindi mangkukulam. Hindi ko rin alam eh. Wala namang gumagalaw sa mga gamit eh. Lalo na sa silid tambakan. Teka, baka yan yung hinahanap ng loob sa bahay. Baka yan yung gusto niyang kunin. Naku! Ha? Ang lakas ng trip mo? Baliw ka ba? Pero, oo nga no. Diba? Wala siyang kinuwang gamit. Walang ninakaw. Kasi meron siyang nilagay na gamit sa atin. Tayo pa yung pagmumukaing masama nun? Aldrin, itapon mo yan. Bago pa may makaalam yan, mamaya pagbintangan tayo eh. Isipin pang mangkukulam tayo. Kilala mo mga tao dito sa baryo. Hindi mapipigilan yung bibig nila. Hindi, teka, sadali lang, wag muna. Itabi natin. Sigurado ko may dahilan kung bakit nandito yan. Kung ang nang loob nung nakaraan ang naglagay nito, may posibilidad na babalik yon. Antayin natin na magpakita. Sigurado ka ba? Baka mamaya mapahamak tayo. Sinunod ni Aldrin ang plano sa isipan. Itinago ang gamit. Nagtanong-tanong na rin siya sa kakilalang albularyo tungkol sa ganitong bagay. Hindi muna binanggit na merong gamit sa kanila. Nag-usisa lang kung paanong gagana ang ganitong klase ng kasamaan. Marami siyang natutunan. Bigla ring nagbago ang usapan nang mabanggit ang pangloloob sa tahanan. Kagad nagbigay ng opinyon ang albularyo. Binalaan din siya. Bantayang maigi ang kapatid dahil masama ang kutob. Total na pag-usapan na natin ang kulam at kamakailan lang may nanloob sa tahanan ng kapatid mo. Walang kinuhang gamit, hindi ba? Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng taong yon. Sa akin lang, baka may gamit na sinadyang kuhain para sa isang mahalagang bagay. Pwedeng hindi kagamitan sa tahanan. Sinong nakakaalam, hindi ba? Malay mo, personal na gamit ng ate mo. Sabihin nating damit, hibla ng buhok, o kung ano pa na pwedeng gamiting orasyon, lalo-lalo na kung pumapatungkol sa kaliwa. Napakunot ang noon ni Aldrin. Sa puntong ito ay kinakabahan. Damit? Kuko? Buhok? Teka, may gustong mangulam kay ate? Hindi ko masasabi ang bagay na yan kasi hindi ko alam kung anong kinuha ng nanloob. Baka malay mo baliw lang talaga. Nakapasok ng tahanan kaya ginulo yung mga gamit mo. Kaya nga ang unang payo ko sa'yo, bantayan mong maigi ang kapatid mo. Kung sakaling may mapansin kang kakaiba, huwag kang magdadalawang isip na bumalik dito. Nakahanda naman akong tumulong eh. Natahimik si Aldrin. Napanatag na sana nang mapagpasyahan na huwag nang pansinin ang nangyaring pangluloob. Pero muling nabulabog. Nang matuklasan ang gamit ng pangkukulam, idagdag pa ang mga impormasyon na nakuha sa albularyo. Hindi maiwasang baliwalain ang sinabi nito dahil mataas ang kaalaman ng matanda sa ganitong bagay. Kaya naman pag-uwi ng tahanan, kagad hinanap ang kapatid. Inusisa kung meron bang kakaibang nararamdaman. Nakulitan ng kapatid dahil palaging nakabuntot ang binata saan man ito magpunta. Oras-oras nagtatanong tungkol sa pakiramdam. Kapag naman magrereklamo na masakit ang ulo, kagad minumungkahi na magpasuri sa albularyo. Ano bang akala mo sa akin na engkanto? Na maligno? Albularyo ka ng albularyo eh. Sa kilos mong yan, sa ating dalawa ikaw pa'y mas nangangailangang ipatingin sa albularyo. Baka ikaw tong naengkanto eh. Gusto ko lang naman na maging maayos ka. Tayo na nga lang yun nandito oh. Naku, tigil-tigilan mo ko ha. Napapasobra yung pag-aalala mo. Umabot pa sa albularyo. Nakakatakot ka mag-alala, Aldrin. Kinikilabutan ako ng wala sa oras eh.
May lagnat, sinipon lang, inubo, albularyo kaagad. Sus Mariosep naman. Napakamot ng ulo si Aldrin. Ngayon lang din napagtanto. Napapasobra na sa pag-aalala. Kaunting bahing ni Andrea, albularyo ang bukang bibig. Dahil dito, tinuruan ang sariling kumalma. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Sa paglipas pa ng mga araw ay walang nangyari. Nakalimutan ni Aldrin ang tungkol dito dahil sa dami ng inasikaso. Si Andrea naman, naging abala sa tinayong tindahan. Habang nakatutok sa kani-kanilang pinagkakaabalahan, hindi na pagtuunan ng pansin ang senyales ng kulam. Unti-unting bumagsak ang kalusugan ni Andrea. Makailang beses nagpasuri sa doktor. Labas-pasok sa ospital. Inubos ng mamahaling gamot ang pera. Ayon sa pagsusuri, kanser ang sakit. Umabot pa sa puntong sisihan. Nakiusap si Andrea na manatili muna si Aldrin upang merong katuwang sa tindahan. Ang binata naman nawala sa pagtitinda ang hilig. Namasukan bilang factory worker sa ibang bayan. Malaki ang tindahan ng kapatid. Hanggang gabi ang bentahan dahil nalalagay sa lungsod kung saan maraming tao. May naglalaki ang gusali sa paligid, parke, at mga lugar na nagbubukas lamang tuwing gabi. Ang mga trabahador sa tindahan bumibili. Nasasayangan sa kikitain, kung kaya't tiniis ang antok, pagod at puyat. Sa dami ng pera mo, hindi ka man lang nakaisip na magsuhol ng katulong. Talagang inako mo ang lahat, no? Ikaw rin kasi ate, hindi ka nagsabi kaagad. Meron ka na palang sakit noon, hindi mo sinabi sa akin. Kaya nga hindi na ako pinabalik ng amo ko dahil sa kondisyon ko. Ikaw naman kasi, sabi ko sa tindahan ka nalang mamasukan, nag-iinarte ka pa. Sasahuran naman kita ng tama Ay sus naman talaga, oo. Sa sobrang paghabol mo sa pera, pinabayaan mo ang sarili mo. Ate naman, sana man lang naisip mong magpahinga, puro ka trabaho. Ano nangyari sa'yo ngayon? Pinatawag kita para bantayan ako dahil nangihina, hindi para sermonan mo. Hindi ako mamamatay sa sakit Mamamatay ako sa kakadakdak mo Tumahimik na si Aldrin at hindi na kumibo. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumala ang kalagayan ni Andrea. Hirap sa pagbangon dahil sa matinding pananakit ng buto. Idagdag pa ang biglaang kakapusan ng hininga. Tuloy-tuloy ang abo. Butot balat na lamang dahil lugaw na lang ang kinakain. Hirap na rin sa pagtulog. Muling pinatingin ni Aldrin ang kapatid, pero wala nang nagawa ang siyensya para isalba ang kondisyon. Muling nagbigay ng reseta, pero hindi nangangahulugang gagaling. Pinapahaba na lamang ang oras. Masinsinang nag-usap ang magkapatid. Tinanggap na ni Andrea ang kondisyon. Si Aldrin sa kabilang banda, hinanda na rin ang sarili sa posibilidad. Hindi nagtagal. Hindi na kumakain. Hindi na umiinom ng tubig. Hindi na nagsasalita. Nakatulala na lamang. Hanggang sa sunod na napansin, wala na itong buhay. Lumipat na sa tahanan ng kapatid si Aldrin. Ito ang huling hiling bago mamaalam. Habang naglilinis, muling napansin ang kahon na pinagsidlan ng kagamitan sa kulam. Binalot at saka sinunog kasama ang iba pang basura. Sa isip ng binata, walang silbi ang pagtatago ng bagay mula sa panig ng kaliwa. Hindi na rin sumagi ang planong paghihintay na makabalik kung sino man ang nag-iwan nito. Sa pagdaan ng mga araw, muling nag-cruise ang landas si Aldrin at ang albularyong si Mang Omar. Parehong hindi nagmamadali, kaya napahaba ang usapan. Natalakay ang tungkol sa buhay-buhay hanggang sa nabanggit ang kahihinatnan ni Andrea. Dito lang din naalala ng binata
ang sinabi ng albularyo tungkol sa kulam. Naku, mahigpit kong bilin sa'yo noon. Nabantayan mo ang kapatid mo. Bakit hindi mo ko naisip na mga panahong nahihirapan ng ate mo, di sana may nagawa tayo? Wika ni Mang Omar. Napakamot naman ng ulo si Aldrin. Nagsisisi kung bakit hindi naisip ang matanda ng mga oras na yun. Hindi ko na masyadong napansin kasi wala namang nangyari. Sabi pa ng doktor, cancer. Alam naman natin na kapag cancer wala na talagang pag-asa. Tapos si ate, may komplikasyon na dati pa hindi lang nagsabi. Lumala nung napasubsob sa trabaho sa tindahan. Kayo po ba? Sa ganung sitwasyon, may magagawa bang isang albularyo? Maraming paraan. Lalo na kung ang sanhi ng pagdurusa ay may kinalaman sa kaliwa. Kung tama ang hinala ko, nung nagkwento ka tungkol sa nangyaring panloloob, pwede pa sanang maisalba ang buhay ng ate mo Dahil ang kulam, pwedeng kontrahin, pwedeng talunin, at pwedeng ibalik sa mangkukulam. May hindi ako nasabi sa'yo tungkol sa isang bagay, Mang Omar. Noong naglilinis kami sa tambakan, may nahanap akong gamit para sa kulam. Makandila, manika, karayom, libreta. Hindi namin alam kung ano yun Bigla na lang naroon sa bahay. Kumunot ang noo ni Mang Omar. Nasabi pa na baka gamit ng mga magulang o kung sino man sa pamilya. Mariin ang pag-iling ni Aldrin. Pinaglaban niya. Nawala sa pamilya ang may alam sa ganitong larangan. Sumama ang albularyo pabalik ng bahay para tignan ang mga gamit. Sinabi niyang sinunog nung nakaraan pero nagpupumilit. Dito naguluhan ng binata dahil naroon pa rin ang mga ito. Hindi man lang nasira ng apoy ang pinaglagyan ng kahon. Hinayaan si Mang Omar na suriin ang mga gamit. Nang makumpirma, sinabing nagmula sa pinakamahusay na mambabarang. May bakas pa ito ng bisa kahit matagal nang hindi ginalaw. Nag-aantay lang ito ng orasyon para maging alerto. Sino nga ba nagmamay-ari niyan? Sigurado ka ba na hindi ito sa inyo? Huwag nga kayong mahiyang umamin. Grabe ka naman, Manong. Ganyan ba kami talaga kasama sa paningin nyo? Hindi nga po sa amin yan. Itinabi ni Mang Omar ang gamit. Sinuyod ang kwarto ng yumaong kapatid para maganap ng bagay na makakatulong sa gaganaping ritual. Nagilap ng albularyo ang bahagi ng cabinet kung saan puno ng ginupit na buhok. Iho, ano to? Hindi lang pala lumang gamit ang tinambak nyo, pati buhok. Kay Ate Andrea yan. Hindi niya kasi tinatapon yung mga ginupit na buhok. Iniipon niya Ewan ko, hindi ko alam kung para saan ba yan. Tinignan ni Aldrin ang bahagi kung saan nahanap ng albularyo ang supot. Hindi ito ginalaw pero maraming nauhulog na hibla sa sahig ng cabinet. Kaagad kumuha ng walis pero pinigilan. Nasagot na natin ang panloloob. Hibla ng buhok ang pakay ng taong yon. Upang makumpirma, halika, gagawa tayo ng ritual. Hinayaan ni Aldrin ang matanda. Sa isip niya, walang mawawala kung susubukan. Isa pa, wala nang rason para magpigil dahil sa makabilang buhay na ang kapatid. Sumama siya sa tahanan ni Mang Omar. Naging saksi sa isinasagawang ritual. Nagbuhos ng apog sa palangganang may sagradong tubig. Pinalutang ang hibla ng buhok. Nagsende ng kandila at saka dahan-dahang pinapatak. Hindi nagtagal, nabuo ang hubog ng isang babae. Muling sinambitan ng orasyon, dinaman ng albularyo ang nilalabas na enerhiya. Babae, matanda, may ideya ka ba kung sino to? Wala po ako maisip Pero ang dahilan ng kondisyon ni ate, kulam po ba? Walang duda. Ang kumukulam ay isang matandang babae. Alalahanin mo kung sino ang taong ito para mapagbayad natin.
Umuwi si Aldrin dala ang isiping ito. Hinalungkatang mga gamit ng yumaong kapatid. Naghanap ng tungkol sa matandang babae. Kaso nga lang, walang makitang magtuturo dito. Nagtanong-tanong sa kapitbahay. Lumapit na kay Rene dahil magkaharap lang ang tahanan nito. Nang alalahanin ang mga sandali, kinumpirmang may matanda na palaging dumaraan. Hihinto ito at saka tititig sa bahay. Hindi nga lang mamukaan dahil may suot na belo sa ulo at malaking payong. Sa tuwing lalapitan ay magmamadali sa pag-alis. Ilang ulit din itong dumaan noong nakabalik na sa bansa si Andrea. Nagtataka din si Rene sa presensya nito dahil may mabigat na pakiramdam. Ilang beses nang dumaan yun dito eh. Hindi ko lang naikwento sa'yo o sa ate mo. Hindi ko kasi maisip kapag nag-uusap tayo eh. Pero bakit mo ba natanong? Hinahanap mo ba yung matandang yun? Oo, may gusto kong itanong eh. Ngayon ko lang kasi nalaman na may kaanak si tatay. Eh baka siya yon. Wala na raw pamilya kaya naisipan kong kupkupin. Pagsisinungaling ni Aldrin, hindi nag-abala na magsabi ng katotohanan. Nangako ito na kapag makikita ang matanda, sasabihan siya kagad. Binayaran niya pa ito para makasigurado. Bumalik si Aldrin sa tahanan ng albularyo. Naabutan nitong sinusuri ang gamit ng pangkulam. Kinumpirma ang enerhiya sa naramdamang kulam sa yumaong si Andrea. Saktong nagtugma. Kung kaya't malakas ang loob na may kinalaman ang may-ari ng gamit sa sinapit ng dalaga. Kumusta? Meron ka na bang ideya? Hindi ko pa po nakikilala kung sino pero malapit na. May inutusan akong tao. Hindi magtatagal. Mauhuli natin kung sino yon. Huwag mong iasa sa ibang tao ang usaping ito, iho. Mas mabuting ikaw na pamilya ang makahuli sa taong yon. Malaki ang atraso niya. Pinagdusa at pinatay ang kapatid mo. Wag ho kayo mag-alala. Sigurado kung tutupad sa usapan si Rene. Yup pa. Laking rebelde yung taong yun, mukhang pera. Nagpunta lang yun sa lugar natin para magbagong buhay eh. Ikaw ang bahala. Pero sana wag matagalan para mapadali ang parusa natin. Hindi bigo si Aldrin sa pagtitiwala kay Rene. Kagad itong nagtimbre nang makita ang matanda. Hinarang at kinumpronta. Ang problema, hindi mamukaan dahil sa puntong ito ay may takip. Balot na balot. Nagdadalawang isip sa paglapit ang mga binata dahil mabigat ang ora nito. Napatras. Nang biglang tumawa, itinutok ang dalang payong sa kanila. Nagtulong-tulong pa kayo para hulihin ako. Matanda, pinagtutulungan. Mga iha, papapiliin ko kayo. Una, hayaan niyo akong makadaan. Hindi kayo masasaktan. Pangalawa, kalabanin niyo ko. Pero ipapangako ko, gaganti ako hanggang kamatayan. Kagaya ng ginawa mo kay Ate Andrea. Ikaw ang nag-iwan ng gamit na pangkulam sa bahay. Ikaw ang ng loob. Ang dami mong bintang. Kalalaki mong tao, ganyan ang bunganga mo. Sino si Andrea? Anong kulam? Anong panloloob? Hinarang niyo ko para pagbintangan. Ang lakas ng loob niya. Huwag mo nang ikailatanda. Lumapit ako sa albularyo at ang sabi ni Manong, kinulam ang ate ko. Tugma ang enerhiya ng kulam at gamit. Umaming ka, Ali. Pag-uusapan natin to ng masinsinan. Ay nako, ganito talaga kadesperado ang mga tao na kung tutuusin, sila naman ang may atraso. Iho, hindi ko kasalanan ang nangyari sa kapatid mo. Yung gamit, hindi ko pagmamay-ari. Pabayaan nyo na ako. O baka naman, gusto nyong maranasan ang sinapit ni Andrea. Nagkatinginan si Aldrin at Rene. Hinikayat ng kaibigan na wag nang ituloy ang balak sa matanda. Tumanggi ang binata.
buo ang pasya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid at maparusahan ng dapat. Humakbang si Aldrin, pero laking gulat niya nang bigkasin lang ng matanda ang pangalan niya. Nakaramdam ng panghina, napasalampak sa lupa, nawala ng boses. Nanlaki ang mga mata habang nakatitig sa lumalayong ali. Inalalayan siya ni Rene, inuwi ng tahanan. Ito rin mismo ang nag-alaga. Nawala ng boses si Aldrin, unti-unti pang tumagilid ang bibig. Namanhid ang buong katawan, hindi maigalaw ang mga binti. Sa pagkakataong ito, sinenyasan si Rene na tawagin si Mang Omar. Naluha ng bumungad ang matanda. Napailing nang makita ang kondisyon niya. Dali-daling sinuri. Ganun na lamang ang sermon dahil padalos-dalos sa kilos. Ang usapan nila, sasabihan si Mang Omar kapag nakita ang mangkukulam. Kaso nauna ang hakbang ni Aldrin sa layo na wag nang patakasin. Pero kabaliktaran ang nangyari. Siya pa ang napuruhan. Gayunpaman hindi siya pinabayaan. Inantay na humupa ang kalagayan bago sinimulan ang ritual upang putulin ang sumpa. Iba ang ginamit na pamamaraan ng albularyo. Hindi makausap sa espiritual na pamamaraan ang mangkukulam. Mataas ang bakod nito kung kaya't hindi matawag. Sa kabutiang palad dahil mahusay ang kaalaman ng matanda. Unti-unting gumaan ang sitwasyon ni Aldrin, pero hindi pa tuluyang gumaling ang pinsala sa pisikal na anyo. Bagya pang nakatabingi ang bibig. Ang ayos ng usapan natin eh. Bakit hindi mo naisip na tawagin ako? Maaga kang hahabol sa kapatid mo sa kabilang buhay eh. Ay naku mga bata nga naman. Masyadong padalos-dalos. Hindi man lang mag-isip bago kumilos. Mahusay ang mangkukulam na yon. Halata sa binibigay niyang enerhiya. Binalaan na kita, pero sobrang kulit mo. May kinalagyan ka tuloy. Manong baka meron kang ibang paraan. Patayin mo na yung mangkukulam bago pa ako maunahan. Sinubukan ko na. Ritual at iba pa. Pero masyadong malakas ang mangkukulam. Hindi ko mabasag ang pananggalang. Ano bang sinabi mo nung nag-usap kayo? Nagtanong lang naman ako pero sabi niya, kami daw ang may atraso sa kanya. Hindi siya ang may gawa ng nangyari kay ate at yung gamit hindi rin sa kanya. Nag-isip si Mang Omar. Naguguluhan sa kaganapan. Gayunpaman, sinubukang alamin ng katotohanan sa pamamagitan ng isang pamamaraan kung saan gagamiting kasangkapan ng gamit para matukoy kung sino ang may-ari. Dahil kinutuba ng albularyo, sinama ang patak ng dugo ni Aldrin sa kasamaang palad. Isang patay na tao ang sinagot ng ritual. Inulit ng inulit. Dito nalinaw na ang resulta ng ritual. Isang matandang babae at isang namatay. Ang malala, konektado sa binata ang namatay. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip kung sino ito, wala pa ring sumasagi sa isipan ni Aldrin. Sino nga ba talaga ang misteryosong matandang babae at yung patay na sinabi ng aking ritual? Iho, yung namatay na nabanggit, walang iba kung hindi ang ate Andrea mo. Hindi ko alam kung anong koneksyon ng matanda at kapatid mo, pero isa lang ang sigurado ako. Merong mangkukulam sa angkanyo na kinakailangang ipasa sa apong babae ang lakas. Sino man ang hindi susunod, makakaranas ng kalupitan ng kulam. Hindi na ako magtataka kung bakit ganon ang sinapit ng ate mo. Sa inyong magkakapatid, siya lang ang babae. Wala ba talagang naikwento mga magulang mo tungkol dito? Walang ideya si Aldrin sa mga sinasabi ni Mang Omar. Yung matanda ka mag-anak. Pero ano bang kinalaman niya sa pangyayari? Yan ang hindi ko masasagot. Kung ano mga nasabi ko sa iyo, yon ay batay lamang sa aking obserbasyon. Inutusan pa ni Aldrin si Rene na magmanman sa lugar. Magtimbre kung sakaling magpapakita ang matanda. Kaso hindi na ito bumalik.
Kasabay ng paglaho ng matanda, ang pagkawala ng pinsala sa binata. Kahit anong gamot ang ilapat ng albularyo, hindi bumalik sa ayos ang tabingi na bibig. Nanatiling palaisipan kung sino ang matandang babae at kung ano ang koneksyon nito sa pangyayari. Isa pang tanong na gumugulo kay Aldrin hanggang sa ngayon. Sino sa ang kanila ang mangkukulam at orihinal na may-ari nang natagpo ang mga gamit? Sa palagay niyo mga kabayan, tama kaya yung sinabi ni Mang Umar? Kaanak kaya nilang matanda? At ang ibig sabihin ng paulit-ulit na pagdaan sa tahanan, kinukumbinsi si Andrea na tanggapin ang pagpapasa ng lakas. At kaya namatay si Andrea dahil hindi niya tinanggap ang kaalaman sa kaliwa. Ano sa palagay niyo mga kabayan? Maligaya kung babasahin ang inyong opinyon sa ating comment section. Dapat hindi ka mabaho. Sa mga kabayan, mag-gym tayo ngayon. Outfit check. Under Armour, tas ito likha na hoodie, tas likha na cap. Pero ang pinakamahalaga kapag nag-gym tayo mga kabayan, dapat hindi ka mabaho. Pakita ko sa inyo mga kabayan yung daily perfume ko mula sa Likha merchandise. Ito, Maharlika Perfume Marilag. Yung amoy nito mga kabayan, sobrang sweet, vanilla, ang bango. Ang sarap-sarap mo lang amuyin. At maganda rin yung pang spray niya. Ayan. Pinapanligo ko to. Kasi bukod sa sobrang bangong scent, kasama din sa ating Maharlika Perfume Marilag, pampaamo. Napakabisang pampaamo niya at panghalina. Yung panghalina mga kabayan, mataas na uri ng pang-attraction siya. Meaning to say, kapag na-attract na ang isang tao at na amoy ka nila, doon sila umaamo mga kabayan. Naranasan nyo na ba minsan na yung kausap nyo sobrang gaan sa pakiramdam kapag nag-uusap kayong dalawa? May mga pagkakataon na yun ay nagmumula sa bango ng amoy ng isang tao. Yan ang bisa ng ating Maharlika Perfume. Available to sa Likha merchandise mga kabayan, at yes, may kasama pa rin tong rituals or routines, orasyon at guidelines na pwede nyong gamitin bago nyo i-spray ang perfume. Sa lahat na interesado, isearch nyo lang yung shop ng Likha merchandise.